sariwang hangin. Tahimik na pamumuhay. Aray ko. Pero alam nyo ba na ang bukid ay hindi hazard-free working environment? Bawat taon, libo-libo ang naaksidente sa bukid. Ang Pilipinas ay tinuturing na isang agricultural country. 75% o 2/3 ng populasyon nito ay namumuhay sa rural communities kung saan ang pangunahing kabuhayan ay pagsasaka, pangingisda, forestry o animal raising. Dahil malapit ang mga bahay sa mga bukid, ang sakit o panganib sa kabukiran ay madalas na nakakaapekto sa buong pamilya at komunidad. Napaka-importante na malaman ang mga farm safety guidelines. Don't fear, your simpatikong kabayan is here! Ruben Gonzaga po, ang inyong lingkod para sa happy, healthy at accident-free farming! Ninyo na karamihang aksidente sa agrikultura ay dahil sa hand tools. Kuya, ingat ha. Good. Dapat tayo mag-ingat sa mga kasangkapan na matatalas, matutulis, matitigas, at kung hindi mo na ito gagamitin, siguraduhin nakalagay ito sa isang lugar na ligtas at hindi aksidenteng makasakit. Ang mga makinarya ay nagpapagaan at nagpapabilis sa trabaho ng mga magsasaka. Subalit, ang mga ito ay karaniwan ding dahilan ng aksidente ng ating mga farmers. Panatilihing malinis at maayos ang mga gamit ayon sa manufacturer's manual. Inspeksyonin ng regular para maayos ang mga problemang magiging sanhi ng disgrasya. At pag-aralang mabuti ang maayos na pagpapatakbo ng makinarya. Dapat always protektado. Maglagay ng protective structures para sa traktora. Mag-seatbelt pag nag-ooperate ng traktora. Pati ang mas maliit na makinarya ay dapat ligtas. Ang mga drive belts ay dapat may cover upang hindi makasakit. Sabi nga ng aking lolo at lola, it's better to be safe than sorry. Laging ingat sa bagay na matatalim, matutulis, at matitigas na maaring makasakit o makinaryang pwedeng makaipit. Mga kapamilya, kapuso at kapatid na farmers, gawing doble ang pag-iingat sa mga nakakalasong chemicals. Ang mga chemical sa sakahan ay laking pinwisyo sa ating kalusugan kung hindi mag-ingat sa paggamit. Ang mga sintomas ng chemical poisoning ay matinding sakit ng ulo o headache, paglabo ng mata, pagsusuka, pagsakit ng sikmura. Pinahihina nito ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang mga insecticides at fertilizers ay hindi dapat kasama ng ating pamilya sa loob ng bahay. Ang mga ito ay dapat nasa hiwalay na lugar at hindi maa-access ng mga bata. Dapat wise, pag-aralang mabuti ang tamang paghahalo ng nakakalasong chemicals at gawin ito sa lugar na malayo sa mga bahay para sa kaligtasan ng pamilya at komunidad. Di ba? Para mas lalong makapag-ingat sa nakakalasong kemikal, importanteng malaman na may tatlong paraan kung paano makakapasok sa katawan ang nakakalasong kemikal. Sa ilong kapag nalanghap, sa mata at kutis kapag naipahid at sa bibig kapag nainom ng di sinasadya. Hubarin agad ang damit na may kemikal o contaminated clothes para maiwasan ang further absorption ng kemikal sa pamamagitan ng balat. Hugasan mabuti ang katawan o parteng na-expose sa kemikal ng sabon at tubig. Kung naapektuhan ang mata, hugasan with running water for 15 minutes. Kapag nainom naman ang kemikal, alamin at sundin ng mga instructions sa safety data sheets at labels ng mga produktong kemikal.
Sa unang sintomas pa lang ng pagkalason o harmful chemical exposure, ang agarang lunas ay dapat gawin at kumonsulta agad sa medical clinic o ospital. Hindi lang chemical products ang delikado at may dalang peligro, pati na ang tinatawag na biohazards. Ang biohazards ay mga sakit na galing sa living things o produkto nito, tulad ng leptospirosis, tetanus, at kamandag. Nangahas! Ang leptospirosis ay pangunahing nakukuha sa pagpasok ng tubig na kontaminado ng ihi ng daga sa mga sugat sa ating balat. Remember, iwasan ang pagtapak sa tubig kapag may sugat o magsuot ng bota para maiwasang mabasa. Remember, mas mainam na palaging magsuot ng bota upang hindi mabasa at masugatan. Ang tetanus naman ay the best na maiiwasan kung si farmer ay may vaccination. Pumunta sa pinakamalapit na health center para magpabakuna. Palagiing walang sukal sa paligid ng bahay at lugar gawaan para hindi pamahayan ng daga at ahas. At kung kailangan magpunta sa masukal na lugar, tandaan, magsuot ng bota at maging mapagmatyak. At tandaan, huwag kang sip-sip. Boss, si Mark, late. Aray ko, yun. O nga eh. Sorry na. Ano nangyari sa'yo? Naku, delikado yan. Saan? Oops, pare! Hindi pwedeng ipasip-sip sa kapwa yung kamandag sa sugat sapagkat yung sumipsip ay yun ang magiging biktima at ma-infeksyon ka pa sa laway niya. Ew! Huwag ding hihiwain ang sugat sa paniniwalang lalabas ang kamandag. Lalaki ang infection area. Sige ka, baka dugo mo ay maubos. Ang aking payo, pag may nakagat ng ahas, tumawag agad ng doktor o dalhin sa pinakamalapit na klinika. Habang naghihintay, ito ang mga dapat mong gawin. Immobilize the bitten body part sa pamamagitan ng splint at panatilihing nasa mas mababang posisyon kaysa puso. Mas gumagalaw ang biktima, mas mabilis kumalat ang kamandag sa dugo niya. Huwag bibigyan ng tubig o pagkain para hindi tumaas ang metabolic rate. No water, no food is the golden rule. Laging gumamit ng bota pagtatapak sa tubig at masukal na lugar. Siguraduhin ang immunizations ay up to date. Safety pa more sa sakahan. Dapat laging parang Boy at Girl Scout na laging handa. O ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa kabukiran with the proper tools and attire. Magsuot ng wastong damit tulad ng sombrero at long sleeve shirt o polo para proteksyon sa nagbabagang init ng araw. At magsuot ng protective gears para iwas disgrasya. At syempre, mas mainam ang magsimula ng maaga sa pagbubukid kung saan ang temperatura ay di kainitan. At lagi ding uminom ng malinis na tubig upang maiwasan ang dehydration. Huwag kalimutan kabayan, magsuot ng face mask tuwing nagpapatuyo ng grains o mga ani at kapag nagper-fertilize o nag-a-apply ng pesticide para ang peste goodbye, hindi ikaw. Ungguliing maghugas ng kamay at muka o maligo pagkatapos mag-apply ng fertilizer o pesticide. Magbihis ng damit pagkatapos magtrabaho sa bukid, lalo na pagtapos mag-spray ng pesticide. At importante din na ang mga daanan, kalsada at pilapil papuntang bukid ay walang anumang harang para easy movement at pagdadala ng mga gamit. At sa pagdadala ng mabibigat na kagamitang bukid at mga ani, kariton and kalabaw to the rescue. Pero ang mga hayop sa pagsasaka, dapat may lugar na mapagpapahingahan. Dapat relax after working hard. Sa pagbubuhat ng mabibigat na mga bagay, kailangan ng tamang posture or ayos ng katawan para iwas disgrasya.
priority ang health at safety para happy. Sikat ang maingat. Ben, magkain ka na. Oho, at na ho.